Ngayon naman, dito na tayo sa Unit 4, Aralin 2 about sa sektor ng agrikultura. Para sa gawain 1, Kantang Bayan, alam ko. So, mag-isip ng ilamang bagay o anuman na pumapasok sa isip mo kapag binabasa, narinig o inaawit ang magtanim ay di biro. Tanong, bakit ang limang bagay na ito ang naisip mong kaugnay ang awiting magtanim ay di biro? Number 2, ano ang nabubuo o pumapasok sa isipan na habang inaawit ang magtanim ay di biro? Number 3, anong sektor ng ekonomiya nabibilang ang tema ng awitin? Ipaliwanag. Para sa gawain 2, kilala ko ang sektor na ito. Balikan natin ang awiting magtanim ay di biro. Kumuha ng isang bagay sa loob ng silid-aralan o paaralan na sa iyong palagay ay naglarawan o nagmula sa sektor ng agrikultura. So, dyan ang paligid ng iyong bahay. Kaya naman tayo ngayon, COVID-19 pandemic. Humanap ka ng katrayad at lakayin ang bagay na napili at ang kaugnayan nito sa sektor. O yan, magpatulong ka sa mama mo, o papa o ate, kuya. Tanong, ano ang naging batayan mo sa napiling bagay? 2, paano mo ito iuugnay sa sektor ng agrikultura? 3, para sa iyo, ano ang kahalagan ng sektor na ito at sa buong bansa upang matugunan ang pangailangan ng bawat isa? Patunayan. So, isulat yan sa yellow paper. Para sa iyan siya sa AP Journal o Economics Journal. Para sa gawain 3, ideya connect. Ihalin tulad ang sarili sa isang puno na nasa larawan. Sukatin natin ang iyong kaalaman tulad sa lalim ng ugat ng puno. Kung gaano kalalim ang ugat ng isang puno, ganon din kalalim ang kaalaman mo sa sektor ng agrikultura. Sagutin ang tanong sa baba. Ano ang alam ko sa sektor ng agrikultura? So, matapos ma-organize ang iyong paunang kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura, ihanda ang iyong sarili sa sunod na bahagi ng aralin upang higit mong maunawaan ng mas malalim ang konsepto ng sektor na ito. Para sa gawain 4, Concept Definition Map. So, mula sa mga impormasyon tungkol sa sektor ng agrikultura, bumuo ng Concept Definition Map gamit ang modelo sa ibaba. Ano ang kahalagahan nito? Sektor ng agrikultura. Para sa iyo, ano ang kahalagahan nito? Ano ito? Ano ang bumubuo dito? So, isulat nyo under dyan sa mga boxes ang sagot. Tanong, bakit mahalagang sektor ng ekonomiya at agrikultura? 2, sa iyong palagay, paano ka magiging kaakibat upang mataguyod ang sektor ng agrikultura? Ipaliwanag. Para sa gawain 5, larawan, kilalanin. Batay sa isang binasa, sulat ang bahaging ginagampanan ng bawat gawaing nakapaloob. So, tingnan mabuti ang nasa larawan gawain 5. Larawan, kilalanin. Ano ang gawain ng kalabaw, isda, saging, at itong ano sa larawan. Nagigiik ng palay. So, anong gawain yan? Tanong, ano nang bumubuo sa sektor ng agrikultura? Ito, paano nakatulong ang sektor ng agrikultura sa pamumuhay ng tao sa komunidad? Ito, sa iyong palagay, sapat ba ang tulong o pagtugon ng sektor ng agrikultura sa mga pangailangan ng maraming Pilipino? Bakit? 4, iugnay ang papel ng sektor ng agrikultura sa paggamit ng kaunlaran ng bansa. Para sa gawain 6, Concept Web. Batay sa binasang teksto, punan ang kahon ng mga salita sunod na pahina na may kaugnayan sa suliraning sektor. So, sa palagay mo, ano ang mga suliranin ng agrikultura? So, ilagay yan ang sagot sa mga boxes sa taas, sa kaliwa, sa kanan, sa ibaba. Tanong, ano-ano ang suliranin ng sektor ng panghalaman o pagtatanim, paggubat, paghahayupan at pangingisda? Number 2, ano-ano ang kasalukuyang solusyon ng ginagawa ng pamahalaan, mga magsaka at mga pribadong sektor? 3, sa iyong palagay, paano nahikayat ang kabataan na gumawa ng mga sakbang na makatulong sa sektor ng agrikultura? 4, ano ang iyong maaring maiambag upang maging kabahagi sa pagtugon sa mga suliranin sa sektor ng agrikultura? Sagutin yan lahat sa yellow paper para sa inyong AP Journal. Para sa gawain 7, ay Venn diagram niyan. So, gumawa ng Venn diagram. So, ito yung Venn diagram. Sa isang bilog, pagsaka. Sa isa naman, pangingisdaan, pagtutroso. So, isulat sa gitna ang mga kaugnayan ng tatlo na yan. Sa bawat loob, ang mga ano ang mayroon sa pagsaka, pangingisdaan, pagtutroso. Tanong, ano ang pagkapariho at pagkaiba sa naging kapatakaran ng pamahalaan sa iba't ibang aspekto ng agrikultura? Ito, sa iyong palagay, mayroon bang mga naging pagkukulang o pangganap na matama ang layunin ng patakarang? Patunayan.
Bilang isang mamayang Pilipino, anong maaari mong maging papel upang maging matagumpay ang pagpapalakas sektor ng agrikultura? Para sa gawain 8, yung sinasabi natin rifles of knowledge. So, puna ng mga hanay sa patakarang programa ng pang-ekonomiya ayon sa mga naibigay na sitwasyon, mga patakarang programa pang-ekonomiya, ahensya ng pamahalaan, ang inaasama magiging epekto. So, under sa sitwasyon, pagpatayo ng sistema ng patubig, daan at post-harvest facilities, hamon sa globalisasyon, pagbibigay ng lupang pasakahan. Sa pamprosesong tanong, ano-anong patakarang pinapatupad ng pamahalaan sa pagpaunlad ng sektor ng agrikultura? Epektibo ba ang mga patakarang ito batay sa naging sagot mo sa mga inasang magiging epekto nito? Bakit? 3. Paano magiging makabuluhan ang pagpatupad ng patakarang nabanggit sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura at sa bansa? Isulat yun sa yellow paper. Para sa gawain 9, Ideya Connect, ipagpatuloy ang gawain ito bilang pagkataya sa mga kalamang na idagdag mula sa mga impormasyon na tinalakay sa bahaging ito ng aralin. Sagutin ang tanong sa baba. Ano ang alam ko sa sektor ng agrikultura? So, isulat dito sa sa baba ng kahoy. Anong alam mo tungkol sa agrikultura? Para sa gawain 10, kaso lutasin. So, yun, gumawa ka ng editorial tungkol dito sa kaso ukol sa pag-aangkat ng bigas. So, aangkat pa pala ng bigas. So, ano ang gagawin mo dito? So, ang editorial, kailangan ba natin mag-angkat ng bigas sa ibang bansa? So, gumawa ka ng iyong editorial, yung pag-aangkat ng bigas sa Vietnam, Thailand, Cambodia. O pag-import. Tanong, ano ang magkatunggaling issue sa pinapahawatig na editorial? Anong patakarang pang-ekonomiya ang binibigyang diin sa binasa? Anong kahalagahan ng sektor ng agrikultura sa pagkamit ng kaunlaran ng bansa? 4. Kung ikaw ay isang magsaka o mangingisda, anong suliranin ang dapat nabigyan ng pansin ng pamahalaan upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura? 5. Kung ikaw ay kasapi ng pamahalaan, nagpatupad ng batas o programa ng sektor ng agrikultura, ano ang gagawin mo para sa pagpaunlad na ito? So, ayon sa editorial, hindi nagkatugma ang sinasabi ng Department of Agriculture, DA of National Food Authority o sa pag-aaral ng bigas o pag-aangkat ng bigas. Hindi nalaman ng taong bayan kung sino ang paniwalaan. Ayon sa NFA, tinatayang 120,000 tonelada ng bigas ang bibilihin ng Pilipinas sa Thailand at Vietnam ngayong 2012. Darating ang mga bigas sa Hulyo bukod sa Thailand at Vietnam. Posible raw umangkat din ng bigas sa Cambodia. Mag-uusap pa umano ang NFA at Cambodia para maisara ang usapan at maging supplier ng mga bigas ng sabing bansa. Ang pahayag ng NFA sa pag-aangkat ng bigas ay nagbigay ng kalituan sapagkat hindi pa natagalan ng ihayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na sa susunod na taon ay hindi naaangkat ang Pilipinas ng bigas at sa 2016 umano ay maaari ang Pilipinas na ang mag-export ng bigas sa halip na bumili ng bigas sa Thailand at Vietnam. Ang Pilipinas na ang magkukuluwas katulad noong dekada 16 ang Pilipinas ang nangungunang rice exporter sa Asia. Ayon kay Alcala, hindi naaangkat ng bigas sa Pilipinas sapagkat paunlad rin ang sakahan ng bansa. I-rehabilitate umano ang irigasyon, bibigyan ng makinarya at binhi ang mga lokal na magsaka, isa ilalim sa pagsanay ang mga magsaka. Lahat raw ang pangailangan ng magsaka ay tutugunan. Pero nakapagdududa kung magkaroon ng katotohanan ang mga sinabi ni Alcala sapagkat taliwas mga sa pahayag ng NFA na iangkat para maraming bigas at balak pang kausapin ng Cambodia para maging supplier na ang totoo. Kung positibo ang kagawaran ng pagsaka na magiging masaganang ani, bakit pa dadagdag ang supplier? Bakit kailangang damihan ang angkatin na umabot ng 120,000 tonelada? Hindi kaya ito mabubulok kaya na nangyari sa administrasyon ni dating Pangulong Arroyo? Ipaliwanag ito sa tambayan. So, 20 points yan siya. Magaling, 5. Lubhang kasi siya 4, kasi siya 3. Hindi ganun kasi siya 2. Dapat bang linangin 1. So, isulat yan sa yellow paper. Para sa gawain 11, mangampanya tayo. Gumawa ng advocacy campaign upang palakasin ang sektor ng agrikultura. So, ito yung mga pamantayan sa gawain. Indicator. Sa gawain 12, ideya i-connect.
Ngayong nalinang na ang kaisipan mo tungkol sa konsepto ng sektor ng agrikultura, isagawa naman sa pangatlong bahagi ang gawain ito. Sagutin ang tanong sa ibaba. Bilang isang mag-aaral, paano ako makakatulong sa pagpatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad? Diyan nagtatapos ang mga gawain para sa Unit 4 Aralin 2, sektor ng agrikultura.